Isang magandang umaga pong muli sa inyo pong lahat. Muli po, narito po ako ang inyo pong abang lingkod. Para nga po sa pagpapatuloy po nung naiwan ko pong salaysay nung nakaraang linggo. Yun nga po, yung ating pong mahal na Birhen ay nagpasya po na lumabas po ng palasyo kasama po si Emmanuel upang nga po sadyain po ang kaharian po ang palasyo po ni Haring Ismael na nagkakaroon nga po ng mga bulong-bulungan at nagkakaroon po ng lawat po ang samahan dahil nga po sa panunulsol po ng amain po ng ating mahal na Birhen. So, ang ating pong mahal na Birhen ay nagplano po na lumabas nga po na hindi po alam ng kanyang Haring Hesukristo. Dahil nga po ang gusto po niya ay hindi bigyan ng kahit na anumang alalahanin ang kanyang hari. At sa pagpaplano nga po ng ating mahal na Birhen ay naitimbre na po ni Danica ang lahat-lahat po sa kabilang panig po. At ngayon nga po ang ating pong mahal na Birhen dahil nga po mayroon po siyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag na yung paglabas po niya ng palasyo ay parang yun na po ang hudyat nga po na parang pakiramdam niya mawawalay na siya sa kanyang mag-aama. Kaya muli po ang kanya pong yung kaibigan po niya na mas nakatatanda sa kanya na pinag-iwanan po niya ng liham ay muli po ay kinausap po niya at sa kanya po ay nagtagubili na kung sakali nga po na mawalay siya sa kanyang mag-aama, sinasabi po niya sa kaibigan niya na sa takdang panahon, sa tamang oras, silang dalawa ay muling magtatagpo para nga po dun sa liham na iniwan po ng ating mahal na Birhen sa kanya. Na yun nga pong liham na yun ay tanging siya lang po ang nakakaintindi at nakakaunawa. Salitang Tagalog pero parang nirambol-rambol niya. Halimbawa po, sekretong hindi matitiis. Ang sa kanya naman po, Seritorio di Mititis. So, sekretong di matitiis. Parang siya lang po ang nakakaintindi, Seritorio di Mititis. Ayun po yung mga lingwaheng ginamit niya doon. At yun nga po, si Danica po, nung araw po na itinakda nga ng ating mahal na Birhen, nalalabas siya kasama po si Emmanuel, ay si Danica po ay ganap din pong nagpaalam po sa ating mahal na Birhen na tuluyan na po siyang lilisan sa palasyo po ng mahal na Hari at Reyna upang sumama na po sa kanyang bagong mangingibig po na si Angelo. Si Danica po ay lumabas ng palasyo, sumama kay Angelo at tuluyan na po na nakuha na po ni Amain upang doon naman po sa palasyo ni Haring Ismael, si Angelo po at si Danica ay ganap na rin pong magsilbi po sa kabila pong panig. At ang nangyari po ito nung kauna-unahan sa Hardin ng Eden at muli po ay ikokonekta ko naman po ngayon sa kaganapan po ngayon dito po yung original po naman na karugtong po ng Hardin ng Eden. Ang ating pong mahal na Birhen, ang dahilan din po kaya po nagsanga sila ng landas ni Jose ngayon na dati si Danica noon ay dahil po yung Anghelo noon ay nakatagpo po ni Jose ngayon na si Angela naman ngayon. Yung si Angelo noon, na lalaki noon, sa kapanahonan naman po ay si Angela ngayon. So, nagtagpo po ang dalawa na siya rin pong naging hudyat. Kaya po muli po sa ikalawang pong pagkakataon, si Jose po ay iniwan po ang ating pong mahal na Birhen. Kung paano pong ang ating mahal na Birhen noon ay bago po umalis si Danica ay ipinaghanda pa niya ng baon para po sa kanyang panibagong buhay, sa kanyang panibagong paglalakbay. Ang ating pong mahal na Birhen din po sa kasalukuyan po sa lupang hinirang bansang Pilipinas bago din po lumisan si Jose upang sumama kay Angela ngayon na dating si Angelo noon ay ang ating pong mahal na Birhen ay likas po talagang napakabusilak po ng kanyang puso.
Excuse. Dahil nga po, bago po lumisan po si Jose upang ganap pong sumama kay Angela, ay muli po ang ating pong mahal na Birhen ay ipinaghanda po siya ng baon. Yung para po ang si Jose at si Angela po ay makapagsimula po ng panibago nilang buhay. Ang atin pong mahal na Birhen, bagamat nang iwan po siya ni Jose, ay hindi pa po malinaw sa kanya ang lahat kung ano nga po ba yung kasaysayan. Dahil po sa kabusilakan ng puso ng ating mahal na Birhen, nagawa pa po niyang pagpalain po at bigyan pa po ng sapat pong baon si Jose upang makapagsimula po sa bago nilang buhay. At yun nga po, si Danica po noon sa Hardin ng Eden ay tuluyan na pong nagpaalam sa ating mahal na Birhen. Tuluyan ng nagsanga ang kanila pong landas. At ang atin pong mahal na Birhen ay tinanggap po ng maluwag sa loob niya na wala naman po siyang magagawa dahil yun po ang desisyon po ni Danica, ang tuluyan ng sumama kay Angelo at magsilbi po sa palasyo ni Haring Ismael. Habang nga pong naghahanda ang ating mahal na Birhen sa paglabas po ng palasyo, ay gusto po niyang ipagtapat sa mahal na Haring Jesucristo dahil may pakiramdam nga po siyang parang yun na ang una at huli nilang tagpo o pagkikita. Gusto niyang sabihin sa ating Haring Jesucristo yung kung ano po talaga at kung sino po siya. Mula po nung unang-una doon po sa kalawakan, nais pong ilahad ng ating mahal na Birhen sa ating Haring Jesucristo kung saan po ba talaga nagmula ang lahat. Ang ating Haring Jesucristo palibhasa ay nakalimot at burado ang lahat sa alaala po doon po sa kalawakan at tanging ang ating mahal na Birhen na lamang po ang nakakaalala at nakakaalam kung saan nagsimula ang lahat. Subalit nung handa na po siyang ipagtapat sa ating Haring Jesucristo, yun nga pong katotohanan, ay nakita po niya ang atin pong Haring Jesucristo ay nagpapahinga. Kaya po, ang huli pong sulyap niya sa kanyang mahal na hari habang natutulog, ay tiningnan po niya ng malamyos na titig po ang itinapo niya, ang huling sulyap po niya sa kanyang mahal na hari. Dahil nga po, naalala pa po niya na ang plano pa nga po ng ating mahal na hari matapos pong isilang ang batang siya, ang junior, ay ang makabuo po sila ng mahal na Birheng Maria ng batang akong si ako naman. Nagbiro pa po ang ating mahal na Haring Jesucristo na sa pagkakataon daw po niyon ay hindi na siya papayag na ang batang akong si ako ay kahawig na naman po ni Danica. At lihim pong napangiti ang ating mahal na Birhen na paano pong magiging kahawig ni Danica ang batang akong si ako. Ay si Danica nga ay ganap nang nagpaalam sa palasyo po. So ang atin pong mahal na Birhen nung araw na yon, bago siya lumabas ng palasyo, ay magilin po niyang minasda ng buong pagmamahal po ang kanyang hari na noon po ay nagpapahinga, na siyang naging dahilan kaya hindi po niya naipagtapat sa mahal na hari kung sino po ba sila talaga at kung sino talaga po ang mahal na Birhen mula pa nung unang-una doon po sa kalawakan. So ang atin pong mahal na Birhen at Haring Jesucristo ay nagkawalay na ang atin pong Haring Jesucristo ay walang kamalay-malay kung sino po yung babaeng kanyang minahal at kanyang pinakasalan at kung sino ba talaga siya at kung saan po nagsimula ang lahat. Wala na po tayong oras. Muli po ako po ang inyong abang lingkod. Palagi ko pong sinasabi sa inyong lahat na wala po akong ipinakikilala para sa aking sarili. Isa pong abang lingkod na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. Maraming pong salamat at hanggang sa muli po. Bye! Mabuhay po tayong lahat.